Ang gisaligan sa mas daghang Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Dapig sa kamatuuran. Dapig sa katawhan. Uwanon karong adlaw dinhi sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo, hapsay ang dagan sa trapiko sa labing dagkong bahin sa Dakbayan, apil na diri sa uptown area sa Dan Iscario. Apan karong taw-taw gikahadlukang maghuot ang mga sakyanan gikan og padung sa uptown, downtown ug sa amihanang bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Karong hapon sa TV Patrol sa Galvisayas, Metro Cebu nakugang sa pagpunog sa kusog nga uwan. Kadalanan nagbaha. Pipila ka mga tinunan na pugo sa pag-absent sa ilang klase. Department of Health ipahimangno dayon sa kumon nga mga sakit nga mutakboy sa katawhan adul sa tinguan. Pag-asa kitagdang modeklarar na sa tinguan karong simanaha. Chet ni tataw bisan mga state colleges o universities makapaumento sa ilang matrikula. Ang Negros Oriental State University sa Dumaguete City nangayo na dayong aumento. Probinsya sa Sugbo nakabayad na sa pipila ka utang apan magpadayon sa pagdaginot. Suroy-suroy Sugbo maapektuhan. Teen idol Sam Concepcion nilingaw sa iyang Sugboanong fans sa iyang pagduaw din sa ato. Kusog nga pagbunok sa uwan ang nisangpot sa lapad nga pagbaha dinhi sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Nabara ang mga sakyanan, nabalda ang mga klase sa mga eskwelahang publiko. Si Jude Torres sa report. Ingon ini ang sitwasyon sa mga tinunan sa Umapad Elementary School sa Dakbayan sa Mandaue. Sa dulaan duha ka oras nga pagbunok sa uwan ganihang buntag. Grabeng apektado sa labing unang kusog nga bunok sa uwan sa unang semana sa pagbukas sa klase kining makeshift classroom sa grade 4. Tungod sa buslot nga atop, basa ang tibok classroom, ingon man ang mga tinunan. Inay magsugod sa klase nang limpyo na ang mga tinunan ug pipila ka ginikanan sa basa nilang classroom. Kay na may buslot among sin. Nabasa ang amuang room. Matag bunog sa uwan dinhing dapita sa among eskwelahan, amo yung masinati ang grabe nga pagbaha. Dili lang gawas sa classroom, pati na rin dito sa loob ng aming silid-aralan. Kay dili man ta makapadayon sa atong klase kung ang mga bata dili komportable sa ilang mamutangan. Ang ubang tinunan nga nabasa, gidad-an og ilisan sa ilang mga inahan. Oh, pagkakaroon, kay nakita naman ni siya nga mao man na. So, ako ni ipausab sa akong guardian. Ang Umapad Elementary School usa sa mga tungaan nga bahaan tungod kay gitukod kini sa usa ka reclaimed area. Jude Torres, ABS-CBN News. Ang Dakbayan sa Mandaue mo nahiagom sa labing kusog nga bunok sa uwan kaganinang buntag. Nisangpot ni sa pagkabara sa mga sakyanan. Doon na gani pipila kabahin sa Mandaue tagahawak ang baha. Si Aisa Layagi sa dugang detalye. Ingon ini kahuot ang dagan sa trapiko gikan sa Barangay Tabuk hangtod na sa Barangay Hagulyaw sa Dakbayan sa Mandaue ganinang buntag. Mga sakyanan mag-iyahay paglusot sa kahuot sa trapiko. Usa ini ang mga motorsiklo nga sa pikas lane na moagi. Ang uban naglakaw na lang paingon sa ilang trabahuan. Mga sakop sa Mandaue City Traffic Division nagkapuliki sa pagpanabog sa mga motoristang likawan og lane aron lang makalusot sa kahuot sa trapiko. Dinhi sa Isina Pagsabungan, naglisod paglabang ang mga sakyanan tungod sa tagatuhod nga baha. Ang mga motorsiklong nipugos paglabang nitiurok tungod kay napagngan sa makina. Dinhisab sa sitio Riles sa Barangay Basak, Dakbayan sa Mandaue, tagahawak ang baha. Resulta sa dulan 2 ka oras nga pagbunok sa kusog nga uwan. Permedyo ni diri ma'am? Oo, pero basta mag-uwan din. Sir, ganit tagahawak. Tagahawak ang usahay, ma'am? Aiza Layagi, ABS-CBN News. Dili sama ka kusog ang uwan nga nibunok sa Dakbayan sa Sugbo.
lahi ang nasinati sa Dakbayan sa Mandawi. Apan nakahasol gihapon sa mga tinun-an nga maoy naabtan sa ilang pagpadung sa eskwelahan. Si Junray Nadela sa report. Atol sa uwan nga nasinati ginang buntag sa downtown Cebu City. Apektado ang mga tinunan, ilabi na din sa Cebu City Central School. Ang mga bata nga nagbaktas lang, mo'y nagrabihan. Apil na katong gihatod sa mga bus sa barangay. Ang problema, kay bisan kung nakaabot na sa gate ang mga bata, mabasa gihapon sila kay layo pa ang main building. Gumikan ini ang mga ginikanan ni hangyo sa school management nga paaptan ang ilahang gate. Gipangayo sab nila ang covered walk sa kilid aron di mabasa ang mga bata nga musud ug mugawa sa eskwelahan. Nga doon ay roofing, aron di mabasa ang mga bata, inignaog pa lang diri, abot diri sa gawas sa gate. Okay. So na-experience na niya narong buntagan? Oo. Ha? Ginaganay? Magdinaganay. O kana mo ginunta na among gipangita sa among sa mga ginikanan nga kanang mabutangan na din haog kanang extension ba para ang mga mama ana na lang sa gawas kung time nga mong gawas na mi. Gisanong hinuon sa kadakuan sa tunghaan ng ilahang gipangandoy. Matupan na siya ang ato ang gate kanang mura siya covered walk connecting from the gate to the building. Aron dili na mauwanan ang ato mga kabataan, especially karon nga ting-uwan na. Laki pagihangyo sa mga ginikanan, maaptan ang sidewalk sa gawas sa eskwelahan. Panagang sa uwan ug init. Okay, no parents allowed naman gid siya diri. Kay starting Monday, wala na. Di na jud pwede. Ikaw? Aw, apil na pod ko. Gawas mi kay grade 1 man ako ah. Maghuwat ko, aturo sa gyapon ko sa imol. Huwag kawatan. Wala, di sa takahuwat diri. Bisan ang hinay nga uwan, dako na og kahasol na mahatag sa mga tinunan. Unsa pa ka nga kahasol ang ilahang matagamtaman sa pag-abot sa ting bagyo. Junray Nadela, ABS-CBN News. Ang pag-asa ni Tataw dili pa ni mao ang tinguan. Apan ipasidaan nga posibleng tinguan na gyud og ilan na ning ideklarar karong semanaha. Gipasidaan ansab ang lokal nga mga opisyal sa pagsamot sa pagbaha. Si Rino Talyada sa report. Gihabulan sa bagang dagom ang sugbo ganina, partikular sa Dakbayan sa Mandawi. Dayon ni bunok ang kusog nga uwan. Matud sa pag-asa, dani sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ. Gani natala ganina ang 48.4 millimeters nga uwan. It is the breeding ground of tropical cyclone. O ang ITCZ mo, prevail na nato, nag-expect yun tag doon mga umabot nga mga bagyo within this month. No? Ni pasidaan sab ang pag-asa nga sud ning simanahan na nila ideklarar ang pagtapos sa summer ug ang pagsud na sa rainy season. Pahimangno nila sa mga local government units nga mangandam sa posibleng pagbaha. The problem is how prepared our LGUs is, no? Ay atong mga creeks at mga rivers gilimpihan para ang flow sa tubig nato diretso dili na makosog mga floodings. Matud sa pag-asa may di mo menos tulo ka tropical cyclone kun bagyo ang maporma sud ning buwana. Reno Talyada, ABS-CBN News. Duha ka tawo ang gialarma nga armado kapulisan nakadakop nila sa Natalio Bacalso Avenue sa Dakbayan sa Sugbo. Gireklamo sila nga nanghulga og PUJ driver. Si Junray Nadela sa report. Alerto ang kapulisan ng mga traffic enforcer din sa eskina Natalio Bacalso Avenue ug Vira Magayan ng buntag. Kini human gialarma kining sakyanan nga matud pa gisakyag armadong mga tawo. Nilampo sila pagdakop sa duha nga nailhan nga sila si Don Villamor og Nini Criptisio. Ang duha nga pinusasan hugot nga nahimakak sa pasangil. Apan sud sa sakinan nakita ng usa ka kutsilyo. Gireklamo sila sa PUJ driver nga si Lino Calvo nga gibabagan siya ni Villamor sa way igong rason sa may basak area. Apan sumbalik ni Villamor, siya mo'y gipasingitan ni Calvo. Pag abot sa may tragic, ibabagan ko. Di na ko kaagi. Ito, ginaog ko niya. Nasa gibit-bit. Ang sayron, layat kay gihapak ko niya. Abin, dali ko panira kay ako niya maigo dito. Iya mo kong gibaharan nga, iya ko nakuhipuson. Ako ang gikuha yung plate number. Pahipos ti kanya. Di-swipe-swipan bitaw ko kalit. Pag swipe-swipe, ako nilikay ko. Paglikayan ko, nakuspikas lane, hapit ko nakasugat. Gamay lang yun, mag-head-on collision na ang tato ba? Pag abot niya sa may tri-J,
mga traje nga ano diha. Ako siyang ginaog. Magsikta ko nimo. Kung pasingit man kay ka. Dugang ni Villamor, mo reklamo sa siya sa kapulisan tungod sa pagtion kaniya og armas. Alam na say nga, grabe lang gibot pero nganong tion ng kog pusil, nganong di mo ko nga itap nga cert ko yung lang ko ita. Mo ko'y problema na. Mo lagi nga armed person to ato gyud siyang i-treat as danger nga atong mo siyang gikon nga na siya complainant no. Ang POJ driver sa iyang bahin, determinado sa nga mosangat og kasong pagpanghulga batok sa duha ka suspitsado. June Reynadilla, ABS-CBN News. 73 anyos nga tiguang naangol humanasag hiri sa POJ. Samtang lalaki gisikop, gipasangilan na marigla sa iyang silingan. Si Aisa Layagi sa dugang detalye. Nilandig sa Cebu City Medical Center ang 73 anyos nga tiguwa nga si Flor de Lis Flores, taga Poblacion Pardo. Huma nakaangkon og samad sa ulog mga pangus sa lawas. Nasagiran ang tiguwang sa PUJ nga gimaneho ni Aldrin Budlat gabii, samtang nilibang sa karsada. Wala ko kabantayan niya nga kuan kay dili na gud sa lubot sa sakyanan ako, siyempre akong atubang man gyud. Dili naman sa lubot. Pala siya ginidamag sa akong sakyanan nga driver. Apan matod sa Cebu City Traffic Division, doon naghapoy tulubagon ang driver. Nagya po responsibilidad kay involved man gyapon iyang sakinan nga gidala. So injury to siya, physical injury, so pwede siya mapailan og reckless imprudence resulting to physical injury. Samtang, nagtingkagol ron sa Parian Police Station si Leonard Noel Banhaw. Gisikop siya tungod sa reklamong pagpamunal og kahoy ug bangbang og bato sa iyang mga silingan nga sila si Rene Ascendante ug Steve Bustamante. Giangkon hinuon sa suspect ang pasangil. May pagmata, nakatagpila ko mga mata ko ba? Gawas. Nung mo nga ambot, sakay nadunggan ako anong nainit ko. Ito, kuha ko na ako sa kod. Gitataw sa igsuon sa suspect nga dunay gimintenar nga tambal iyang igsuon tungod sa nervous breakdown ug nga tigamitan sab siya og illegal nga drogas. Aiza Layagi, ABS-CBN News. Usa ka babay ang gitabang dihang kalit nilayat sa habal-habal nga iyang gisakyan. Nakugang ang mga mulupyo sa sudlon sa Barangay Lahug sa Dakbayan sa Subo. Ilang giluwas ang biktima nga nahagbong gikan sa habal-habal. Way nakaila sa babay apan daghan ang nakamayong niya. Nagduda ang habal-habal driver nga ni tuyo paglayat ang babay kay nakugang siyang wa na diya sa iyang luyo. Human niya pasidan ing mangupot pag-ayo kay libaong ang ilang agianan. Matod sa mga nakakita, nikirig ang babay pagtugpa sa dan. Paspas nga nakatawag sa iroof ang mga mulupyo ug gida ang babay sa tambalanan. Nagduda ang mga mulupyo nga dunay depekto sa panghuna-huna ang biktima. Kinsay labing adunahan nga mga opisyal sa Kapitolyo, giila-ila na sila sa Visayas Ombudsman. Samtang mga state colleges o universities, gitugutan sab nga mopasaka sa ilang matrikula. Mga detalye ini ko pa mga balita sa pagbalik sa TV Patrol Central Visayas. Kargador sa may karot sa carbon na palgang patay nga naglutaw sa kadagatan sa South Road property sa Dakbayan sa Subo. Gitapukan sa mga tao ang naglutaw nga patayng lawas sa lalaki, nagila sa angga nga Mawi. May samad siya yang Wang Aping. Matod sa mga nakakita, nag-inom pa si Mawi daplin sa baybayon sa SRP gahapon sa buntag. Apan pasado alas 6 gabi, nakita na naglutaw iyang patayng lawas. Ang grupo ni Cebu City Councilor-elect Dave Tumulak sa Basak Pardo Emergency Response Kung Beeper, mo inihawa sa patayng lawas kauban ng kapulisan. Tulong ang hospitalong tulisan na dakpan sa managlahing operasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo. Unang nadakpan ang 22 anyos nga si Jason Chavez suman manuli sa usa ka babae sa may F Kabahog. Samtang laing duha ka binudahang tulisan na dakpan sab sa barangay Kinasangan nga nanuli sa PUJ. Ang duha gilang nga sila si Omar Habuhali nga taga Barangay Apas ug RJ Abatayo taga Poblacion Pardo. Nakuhaan si Habuhali og 38 Paltec revolver samtang si Abatayo nasakmitan sa og kutsilyo. Pagdaginot ang nakit ang sulbad ni Acting Cebu Governor Agnes Magpale sa dakong alkanse
sa probinsya sa Sugbo sa makalilisang gastuhan sa Suroy-Suroy Sugbo o ubang mga transaksyon sa iyang gisundang administrasyon. Matod ni Magpale na bayra na hinuon ang dakong bahin sa utang sa Kapitulyo. Doon na tayo live update sa itong kapamilya si Jaworski Alipon. Jawo, unsay latest? Leo, giangkon mismo ni Acting Governor Agnes Magpaling nga laing labad sa una sabning pagtumaw sa observation na report sa Commission on Audit labot sa gingong pagkaalkanse sa probinsya sa Sugbo sa makaupat nga higayon nga nilibot ang Suroy-Suroy Sugbo sa niaging tuig. Aliwa sa tinguhan ni Acting Governor Agnes Magpale nga ipadayon ang Suroy-Suroy Sugbo. Nigawas sa report sa Commission on Audit nga alkanse kapin 7 milyones pesos ang proyekto sa Suroy-Suroy Sugbo. Itandi sa kita ini sa miaging tuig. Ang mga galastuhan alang sa mga guest gikuha sa ilang trust fund samtang kadto mga non-paying participant sama sa mga opisyal, tour guide, media, security officers ug uban pang staff gikuha sa ilang general fund. Buot sa provincial government nga paubsan ang gidaghanon sa ilang mga entourage o non-paying participants. Kini aron makadaginot sila. The objective of Suroy-Suroy is not really to raise revenues, but rather to promote the tourism destinations in the countryside and instill pride of place in the Cebuanos and be acutely aware of the potentials of their towns and appreciate their distinct culture and heritage. Now, the purchase of 26 buses, because that was also mentioned, we just want them to know that this has been put on hold because there's no approval from the board. Apan taliwa ini, gipasigarbo ni Magpale nga sud sa pipila ka buwan, inanay nang nigamay ang utang sa probinsya. Gikan sa dulan sa 1 bilyon ka pesos, karon ni us-us ni sa kapin 7 milyones pesos. Di sa buot ni Magpale nga bayran kato mga kontrata nga wala moagi sa hunta probinsyal. Kung unsa pay nahabilin nga utang, matud pa ni Magpale, iya na lang ning itugyan sa musunod nga gobernador. Leo, karong hapon lang nakakuha ta og summer report gikan sa buhatan ni Acting Governor Agnes Magpale ug kun atong tuuhan kining mga numero din sa niaging tuig sa makaupat nga higayon nga nilibot ang Suroy-Suroy sa Sugbo, di mo menos sa usa ka gatos ka mga non-paying participants ang moapil, no. Ato nakitaan nga kining 178 mao kining labing daghan nga mga non-paying participants kani apil katong niadto sila sa kasadpang bahin sa Sugbo. 178 kung itandi ni sa 122 ka mga guests o mga paying participants. Apan sa ilang report sabi ilang gi-compare kini karong tuiga nga makaduwang higayon na nga nilibot o mato pa nila ilang gipaubsan ang mga non-paying participants from 61 to 70. Leo. Jawo, tinuod ba mga sakop sa media mo ikinabag-ang namukong sa Suroy-Suroy Sugbo? Leo, matino kung sila gyud ang kinabagan apan naapil sila sa mga giingon nga mga non-paying participants, dunay mga sakop sa Sugbo TV, dunay mga security officer ug uban pang mga staff. Leo. Jawo, tinuod bang way pagtugot sa Cebu Provincial Board ang dagkong gasto sa Suroy-Suroy Sugbo? Leo, atong nahibaw-an kining mga bag-ong gi-purchase nga mga bus units, kining 26 nga bus units, kini ang walay pagtugot gikan sa Junta Provincial, maun kini nga gi-hold kini ni Acting Governor Agnes Magpale. Leo. Kapamilya Jaworski Alipon, salamat sa imong live update. Balik na normal ang operasyon sa Bangoy International Airport sa Dakbayan sa Davao human nahulbot ang nihagsa nga eroplano sa Cebu Pacific. Samtang Mactan Cebu International Airport ipakita sa ilang kahimanan ug kaandam pagkuha sa maaberyang mga eroplano. Sereno Talyada sa report. Gahapon, 19 ka flights sa Cebu Pacific paingon o gikan Davao City ang nakanselar tungod sa runway obstruction sa Davao Airport. Karon, balik sa normal na ang schedule sa mga flights paingon o gikan Davao. Bisan sa nahitabo sa usa sa mga abyon sa Cebu Pacific, gitataw sa Cebu Pacific dinhi sa Sugbo. Dili apektado ang ilang mga bookings. Gani, fully booked ang sagad sa ilang mga flights paingon Davao City. We can assure the passengers that all our flights to Davao are departing now. Normally, we were operating normally sa Davao flights nato and same with Davao to their destinations also. Samtang gipasiatab sab sa Mactan Cebu International Airport ilang kahimanan sa gitawag og Aircraft Retrieval Recovery System. Kini ang ekipo nga gamiton sa pagkuha sa mga abyon nga nihagsa, nag-malfunction o wa makatarong sa pagtugpa. We have an aircraft retrieval system here, and if I can remember it right, we procured this sometime in 1997 and 1998. And this is composed actually of
Of course, the main component here are the lifting bags. And then you have the compressors. Gani matud sa MCIAA nitanyag sila sa pagpahuwam unta sa maong ekipo ngadto sa Davao. Back last night, I already made a call to General Hoya of CAAP, offering him the retrieval system just in case they could not retrieve it as of last night. No? But apparently they did. So, Gipakita sab sa MCIAA ang ilang aerodrome certificate nga giluwatan sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa ilang maayong pagpalambo sa kaluwas ug efficiency sa tugpahanan. Reno Taliada, ABS-CBN News. Gawa sa pribadong mga universidad ni State University sa Dakbayan sa Dumaguete sa ato silingang lalawigan sa Negros Oriental nga mopatuman og aumento sa ilang matrikula inig abli sa klase sunod semana. Si Joy Montero sa report. Ato balikan ang mga detalye ining maong report karong taod-taod. Samtang giklaro sa Commission on Higher Education nga bisan ang mga state colleges o universities makapaborot sab sa ilang matrikula at tubangan ni sa sibaw nga reklamo sa mga tinun-an sa kamahal na sa ilang pagpahimo sa katungod sa edukasyon. Si Rico Lucena sa dugang detalye. Adunay 160 ka private o government education institution sa Central Visayas. 126 ini pribado. Sa mga gidaghanon, 26 katungaan ang nipahibaw sa CHED nga mapasaka sa matrikula o ubang bayranan. 16 ang nangayo og tuition increase nga nagpasabot nga 70% sa increase mopaingon sa sweldo sa teaching staff. Kung dili nisundon sa tungaan, if they will not follow, it's a ground for giving sanction to the institution. The amount collected from tuition fee increase should be returned to the students. So that can be a sanction. Another sanction is we can revoke the permit or authorization of the institution for offering the program or operating a school. Apan dili lang ang pribadong tuhaan ang mamahimong makapatuman og tuition hike. Bisan ng state-owned colleges and universities, mahimong mapatuman og increase. Sa Central Visayas, ang Negros Oriental State University sa Dumaguete City lang ang nipahibaw nga mapasaka og matrikula sa incoming first year. There is a law which is Republic Act 8292 which provide that the governing boards of state universities and colleges may decide to increase tuition and other fees. And then the procedure is after the approval by the board, the CHED regional office should be informed about the increase in tuition and other school fees. Why gahom ang CHED sa pagdili sa tuition hike kung musubay lang sa mga rekisitos ang usa ka tuhaan. Rico Lucena, ABS-CBN News. Ubos sa balaod, deregulated na ang operasyon sa pribado nga mga eskwelahan. O sa prangka-prangka pagkasulti at ito papasong pagarpar sa gobyerno, inutil ang kagamhanan sa pagpugong sa bisan unsang usbaw sa matrikula. So asa man intawon paingon ang kabus nga mga tinun-an o mga ginikanan kung patuyangan na silang bunal sa usbaw sa matrikula matag tuig tingtungha. Ang mas lawom nga pagtuki ni ining krisis sa matrikula karong Sabado sa buntag, alas 7 sa Tubag. Ang Visayas Ombudsman ni dasig sa mga magbubuhi sa pagpahibaw nila o pagsangat og reklamo batok sa mga opisyal sa gobyerno nga nikalit lang pagburot ang katigayunan. Gipagawas na sa Ombudsman karong adlaw ang listahan sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa mga opisyal sa Kapitolyo sa Sugbo. Si Jaworski Alipon sa report. Napupus na ang deadline sa mga opisyal sa gobyerno pagsumiter sa ilang SALN.
sa probinsya sa Sugbo. Nideklarar si suspended Governor Gwen Garcia og kapin 100 milyones pesos nga net worth. Dakong bahin sa iyang asset ang share nga nakuha gikan sa ilang security agency. Samtang si Acting Governor Agnes Magpale dunay kapin sa 50 milyones pesos nga net worth. Lakip sa iyang asset ang duha ka commercial condominium sa Kauluhan. Samtang sa Junta Provincial, labing gamay nga net worth si ABC President Jose Hulganza Jr. nga dunay 150,000 pesos nga net worth. Samtang labing dako si 4th District Board Member San Shimura nga dunay kapin sa 20 milyones pesos. Wala pa hinuon maapil ini ang SALN ni Board Member Arlie Sitoy, matud ni Visayas Deputy Ombudsman Pilayo Apostol. Tungod sa kadaghan sa mga nisumiter, wala pa mahapnig ang uban. Yes, yun ang problem namin, we lack personnel. Pagka hinanap naman, makikita naman, we are in the process of codifying. Lakip sa SALN ang asset sa bana o asawa sa mga minyo nga opisyal ug ang mga dollar ug peso account nila. Mas simple ang SALN form karong higayuna. Hindi mo lang talaga mahuli yung sa expenses nila. Yun talagang recognized even internationally na kung yung isang empleyado hindi sa bibili ng asset, puro mag-hotel siya, mag-upa rin siya ng sasakyan lahat, eroplano, mag-uupa siya lahat, uupahan niya. So hindi mo basta-basta siya mahuli kasi hindi mo makita na mayroong corresponding increase sa asset niya. George Kelly po, ABS-CBN News. Gipakatab na ang kapulisan sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Dumaguete alang sa masugot nga seguridad sa mga tinunan. Women's Desk gitukod sab sa mga eskwelahan aron makatabang pagbantay sa mga tinunan gikan sa pagpanghasi. Si Joy Montero sa report. Hugot nga seguridad ang gipatuman sa kapulisan sa pagsiguro nga luwas sa mga tinunan sa mga tunghaan. Gisugdan ang pagpakatap sa mga pulis sa miaging semana pa. We have established a center, no, parang a small desk with a police officer to respond to the needs and to assist, no, mga parents at mga estudyante. Sa Candeli Elementary School, tataw ang presensya sa mga pulis. Aduna say women's desk nga mudawat og reklamo sa mga kaso sa bullying. Security and safety of the students, and as well as address anticipated problems. So we conducted information dissemination about Anti-Bullying Act of 2012 to the students. Gihangop sa magtutudlo ang presensya sa mga pulis. Papasalamaton gyud mi kayo kay may coordination na gyud ang ato ang DepEd Division of Dumaguete City ug ato ang PNP Dumaguete City. So ato po diring ma-feel pud sa atong mga parents nga ang ilahang mga bata while in school, ma-feel nila nga ang mga bata safety pud sila. Malaumon ang mga magtutudlo nga manghadlok ang tao nga buot nga mobiktima sa mga tinunan sa gipatuman nga police visibility. Joy Montero, ABS-CBN News. Karon nga masubsob na ang tingwan, ang Department of Health ni pasidaan sa katawhan ni ining ilang gitawag nga wild diseases. Ato pakisayran sa report ni Jaworski Alipon. Dungan sa pag-ablis sa klase, ang pagsugod na sab sa panahon sa ting-uwan. Di malikayan ang pagbaha sa nagkadiang mga dapit. Ang mga tinunan kinahanglang musungasong aron makaabot sa ilang mga tunghaan. Nunot ini, ni pagawas og listahan ng Department of Health sa mga usong sakit sa panahon nga uso ang baha. Nagdani sa acronym nga WILD. W, nagpasabot og waterborne diseases o katong mga sakit na makuha gikan sa pag-inom og mga hugaw nga tubig sama sa diarrhea o cholera. I, alang sa influenza, simptomas ini ang ubo, sipon ug hilanat. Ang L, nagpasabot og leptospirosis, usa ka matang sa sakit nga makuha gikan sa tubig ingon man sa baha nga kontaminado sa ihi sa mga ilaga. Ug ang D, mao ang dengue. Sa Cebu City Medical Center, dunay wow ka pasyente sa dengue ang giatiman karon. Sagad sa mga biktima, mga tinunan nga wa pa makatambong sa ilang mga klase. Sama ni Regner. Brigada na mo. Nangita og kuan nga ng broom ba niya. Pag ano na ko sa CR, gisugat ug dagang lamok mo tong dito ikay ako na ko ang dengue tingali. Ubos pa ang kaso sa dengue, itandi sa susamang buwan sa miaging tuig sa maong Tambalanan. So any signs of dengue, especially like 2 days of fever, pa-check up with dayon ta sa atuang hospital, no? Especially natay vomiting, natay tawag headache.
Kinahanglan sab nga di muhunong ang matagtunghaan sa ilang search and destroy operation paglikay sa sakit. George Calipon, ABS-CBN News. Mga kapamilya, karong tingkla sinasab, usa sa mga pinakabisi nga dapit dinhi sa Sugbo, mo ang Fuente Osmeña Rotonda. Apan gawas nga agianan kini sa mga estudyante padung sa mga dagkong universidad sa Sugbo, na ilasab ang Fuente Osmeña Rotonda tungod sa mga makasaysayanong pangitabo dinhi sa Sugbo. Ug mga kapamilya, kung buot ninyo ipasigarbo ang mga lugar nga nagpakita sa kanindot sa Sugbo, i-post na inyong mga litrato ug padayon gihapon sa pagsunod sa mga balita via Twitter account at TVPCV. Nagpadayon na ron ang investigasyon sa kapulisan ng laing alarma sa tulis ni Igo sa usa ka pawn shop sa Dakbayan sa Naga, habagatang Sugbo. Doon na tayo live update sa itong kapamilyang sa Edgar Escalante. Edgar, unsay latest? Ngayon, ito ang pagkaroon sa bukiran din sa Dakbayan sa Naga ang kapulisan aron sa pag-follow up ining mga tulis na nahitabo alas 10 pasado karong hapon sa Sanga sa Emilier na naimutang din sa Barangay Inayagan sa Dakbayan sa Naga. Ang report nga nahipo sa kapulisan nga duha ka mga tulisan armado o wapamatinong kalibre sa armas ang misud sa maong buhatan kaganinang alas 2 pasado sa hapon o may diretso gini o tion ngadto sa cashier nga si Lisel Taptasan. Nagpakaroning noon nga mupada og kwarta ang duha ka mga tulisan. Ang usa may nitiyon samtang ang usa mo'y nangutana kung unsay paagi pagpada og kwarta dayon ni demanda nga tulis o gipangayo ang ilahang kwarta. Ang nagduma sa mga buhatan nga si Marlena Silva miingon nga di pa nila ma-determinar kung pila ang kandidato sa lapi nga nada sa duha ka mga tulisan na Leo samtang nagpadayon pa ang investigasyon karon sa kapulisan. Apan nakadawat og report karong hapon gikan sa kapulisan sa Naga na mga 3,000 pesos ang nada ngadtong mga tulisan nga nanulis. Way CCTV camera ingon man gwardiya ang maong establishmento nga gitulis diri sa Barangay Inayagan sa Dakbayan sa Naga. Pero doon ay CCTV camera ang barangay na gilaray din daplin sa daan, maoray nakakuha ngadto sa kining duha ka mga tulisan nga ni sud ining maong establishmento karong hapon, Leo. Edgar, wa ba intay na angol nini pagpanulis sa mga kawani sa pawn shop sa M. Luwilier? Wahay noon, Leo, kaya wa magpabuto sa armas ang mga tulisan. Apan ang pagpanulis na hitabo ato sa pagbunok sa kusog kay nga uwan kaganina, o niya ang duha ka tulisan nagsakay ra og jeep. Diha ni honong ang jeep na ilang gisakyan, duol gyud sa mga establishmento o niya. Pag humanong panulis Leo, mga 2 to 3 minutes na nila nga gihimo pagpanulis, na naga ng duha ka mga tulisan, paingon diri sa kining sudulon nga bahay sa dahan sa Barangay Inayagan, Leo, o niya dudaron ang kapulisan sa Dakbayan sa Naga nga local boys na ang duha ka mga tulisan nga nitulis sa Sanga sa Emilier diri sa Naga, Leo. Kapamilyang Edgar Escalante, daghang salamat sa imong live update. Teen Idol Sam Concepcion nilingaw siya mga fans dinhi sa Sugbo. Mainiton nga gisugat si Sam sa iyang mga fans dinhi sa Sugbo atol sa iyang mall show. Nisamot kahugyaw ang iyang mga fans dihang gipakita na ni Sam ang iyang katakos sa pagkanta o pagsayaw. Matod sa Lil Big Star Season 1 champion, malipayon siya sa init nga paghangop sa iyang mga fans dinhi sa Sugbo matag bisita niya. Ug ang iyang mga upcoming projects halad niya sa mga tao nga way hunong sa pagsuporta kaniya. Sa lahat ng mga Cebuano fans na dito, maraming salamat. I always love coming back here sa lahat ng mga Cebuano. They're always very warm. Kaya maraming salamat sa inyo and thank you for coming out. Ug mao ka na ang latest sa entertainment mga kapamilya. Ako ni Star Patroller, Phoebe Fernandez. O karong Sabado, doon na tayo bakanting mga trabaho nga atong itanyag sa atong mga kapamilya sa Bulacau Community School sa Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Sugbo, proyekto sa DMDP Cebu City ug sa DYAB Abante pa Bisaya. Kini si Leo Lastimosa. Mabuhi ka, kapamilya.